Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa inyong lahat at sa inyong walang samang suporta. Maraming salamat po. So welcome back sa ating usapang gulayan mga ka-farmers. Sa hapong ito ay pag-usapan po natin ang mga punggos sa ampalaya, kasi nandito po tayo sa ating 38 days na ampalaya na Graxy Max F1 mga ka-farmers. Kasi meron akong ipapakita ng mga dahon na naninilaw. So ito mga ka-farmers, meron tayong tinatawag na early blight, may mga leaf blight at saka leaf spot. So yun lang po ang kadalasang sakit sa ampalaya, kung pag-usapan natin yung mga problema sa dahon. So bago natin po saan mga ka-farmers ang ating kwentuhan patungkol po sa mga punggo sa dahon or mga sakit sa ampalaya, unang-una ako po ay magpapasalamat po sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, lalo na sa mga new subscriber natin at saka yung mga solid nating subscriber na hindi nag-skip ng ating mga ads. Alam niyo mga ka-farmers, yung mga ads natin sa ating YouTube, doon po kami kumikita. So maraming salamat po sa inyo. So malaking tulong na po ang hindi nyo pag-skip. Okay, kung sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin about farming, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe po sa ating munting YouTube channel. Okay, so yun lang po mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, pag-usapan po natin una yung mga punggo sa dahon po, kasi alam niyo mga ka-farmers, marami sa mga farmers natin na problema, lalo na pagdating sa kanilang ampalaya ay ang edad ay nasa mga 6 na harvest, mga 2 months and 1 week. So nasa mga 6 na 7 harvest. So hindi din natin maiwasan na ang mga dahon po ng ating ampalaya ay maninilaw na. So sa ating kwentuhan ngayon mga ka-farmers, alamin natin ang mga fungus at saka ang gamot sa mga fungus. So yun po ang mahalaga mga ka-farmers. Yun po ang pinaka-importante na malaman at alam po natin kung anong klaseng fungus at ano po ang pwede nating i-spray fungicide para po sa fungus na ating napapansin sa ating mga pananim. So ngayon mga ka-farmers, meron tayong tinatawag na early blight, yung parang sunog sa mga gilid ng dahon. Ang early blight at saka late blight, wala lang po silang pinagkaiba mga ka-farmers. Tapos ang leaf spot ay parang ganun mga ka-farmers, nasa gitna tulad nito. Itim siya, ano siya mga ka-farmers. So yun po ang mga leaf spot. Okay, so may iba naman mga ka-farmers na mga damage, yung katulad nito. Kuha lang ako ng dahon. Ito yung dahon na malapit sa puno. Ito, kung halimbawa magdidilig tayo ng fertilizer, once na matalsikan siya ng fertilizer, ganito din ang mayayari, parang sunog na puti. At saka may sunog naman mga ka-farmers na parang yung sobrang babat siya. So ngayon mga ka-farmers, sana malaman nyo ang gamot. So kung pag-usapan naman natin mga ka-farmers, ang magaling na fungicide na mura lang at madali lang po nating bilhin, ay kakarecommend ko sa inyo kung powder naman ay Daitin, pwede naman Antracol. So maganda siya ngayon mga ka-farmers sa tag-araw, yung mga powder na mga fungicide. Pero kung sa tag-ulan naman tapos powder ang yung gagamitin, hahanapin nyo lang ang mga AI na Typhanate, kasi systemic po siya na fungicide, powder din siya. Pero kung sa tag-araw ng mga ka-farmers, okay na po yung Antracol at saka Daitin or mga iba pang mga Mancozeb. Pero kung ang gamitin nyo ay liquid, okay, pwede naman ang Ortibatap. So sa Ortibatap mga ka-farmers, yun po ang foliar na pwede sa tag-araw, pwede din sa tag-ulan. Si Amistar naman, ganun din mga ka-farmers. Pero dahil may kamahalan si Amistar, si Luna Sensation at saka si Rubato, pwede na po tayo mag-Daitin Antracol. Kaya naman protektahan mga ka-farmers kasi hindi palaging umuulan. So yun lang po mga ka-farmers. Tapos ang dosage po mga ka-farmers, halimbawa pag Antracol ang gagamitin nyo or Daitin, sa isang drum ang ilagay nyo, kalahating kilo lang po ng Antracol, kalahating Daitin. Pwede nyo nila silang isabay mga ka-farmers. So madaling salita, 1 kilo na, kasi kalahati ang Daitin, kalahati ang Antracol. So sabay din natin silang gamitin. So ngayon mga ka-farmers, pag nakita ninyo nalala na ang
punggos na makikita niyo sa dahon po ng ating ampalaya. Ha? Sobrang-sobra na mga ka-farmers. Pag mag-apply kayo ng fungicide, huwag niyo sabayan ng foliar. Para yung punggos mga ka-farmers no, na umaatake sa mga dahon po ng inyong mga pananim na ampalaya ay madali lang po maparecover no, gamit ang mga fungicide natin na Antracol at saka Daitin. So wag niyo sabayan ha ng mga foliar. Pero pag nakita ninyo na okay na dahil nagamot na sa mga fungicide ang mga fungus sa inyong ampalaya, pwede niyo na sabayan din ng foliar mga ka-farmers. Tapos pwede naman din insecticide. Okay? So pag halimbawa ay mag-spray kayo ng fungicide at saka insecticide, siguraduhin lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers natin, lalo na sa mga balak magtanim, na yung insecticide at fungicide ay compatible po sila. Parang walang sunog mga ka-farmers no, sa dahon nating mga mapapansin. Kasi pag hindi compatible mga ka-farmers, masisira ang mga malit na bunga, kaya maninilaw mga ka-farmers no. Pero sa atin iniingatan din natin mga ka-farmers, kasi pag maninilaw mga ka-farmers, konti lang ang ating maani kahit di gaano pa kadami ang puno. Ang sa atin mga ka-farmers, hindi padamihan ng puno kundi padamihan po ng bunga. So marami ang bunga po ng ating mga pananim mga ka-farmers pag alam lang po natin ang mga fungicide, insecticide na pwede din natin silang sabay gagamitin. So bigyan ko lang kayo ng example mga ka-farmers. Halimbawa, pag magamit kayo ng mga produkto na Syngenta industry, example lang mga ka-farmers sa Alika, so pwede nyo sabayan siya mga ka-farmers ng Ortibatap or Score. Pwede naman po Amistar kasi compatible po sila. Okay, ang Alika, yun po ang ating insecticide, no? Example lang ha. Tapos ang Score, yun po ang ating fungicide. So pwede natin silang sabay gamitin din foliar. So ang foliar mga ka-farmers, i-monitor natin ang tanim. Basta kondisyon ng andahon, pwede sa lahat nating pag-spray ay isasama natin ang foliar. Kasi ang foliar mga ka-farmers ay pagkain po siya ng ating mga halaman na pinapadaan po sa dahon. Tapos ang fertilizer naman mga ka-farmers, alam namin po natin, ay pagkain po siya na pinapadaan po sa mga gamot o ugat ng ating mga halamang mga pananim. So yun lang po no mga ka-farmers, ang tips na ma-share ko sa inyo patungkol po sa husto o tamang paggamit. Halimbawa naman mga ka-farmers, iba na namang halimbawa kasi hindi kayo makakabili ng mga produkto na mga galing Syngenta. Kung ang produkto nyo ay galing sa FMC, pwede kayo sa Benevia, Furso, then Foliar. Okay? So yun po mga ka-farmers, compatible po sila. So wala siyang problema no pag i-spray natin siya sa ating mga halamang pananim. Okay, din i-monitor natin sila mga ka-farmers, ganun pa din. Kung may fungus o hindi pa na kondisyon ang mga dahon sa mga pananim nyo na ampalaya, ay wag muna nyo sabayan ng foliar. So yun ha, wag nyo kalimutan mga ka-farmers, pag mag-spray kayo ng para sa fungus, pinakamahalaga at pinaka-importante, mas maganda alam natin na ano po, walang foliar. Pero pag kondisyon na katulad nito, pwede mag-spray ka ng insecticide, fungicide at saka foliar. So para tuloy-tuloy po mga ka-farmers ang magandang tubo at ang kondisyon po ng ating halamang ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers ay may pa isa-isa ng bunga. So nakakuha na po tayo din ng konti no. So may mga bunga na to mga ka-farmers, hindi pa masyadong marami pero may bunga na. Nakakatuwa na po siyang tingnan sa ating likuran. Tingnan nyo. So ganyan siya kaganda. Tapos napakalinis po mga ka-farmers kasi hindi natin to pinapa-sprayhan po ng para sa damo, kundi ang ginagawa natin ginagamas po ng mga tauhan natin dito mga ka-farmers ang mga damo po sa taniman po natin ng ampalaya. Okay, so ngayon mga ka-farmers, pag halimbawa ay magamit kayo ng mga fungicide o insecticide, alamin po natin mga ka-farmers, lalo na sa mga foliar, kasi may mga insecticide mga ka-farmers na hindi kayanin ng mga bago nating tanim. Mas maganda na sa ating pintuhan malaman natin lahat ang tamang paggamit ng mga produkto mga ka-farmers. Kasi sa mga produkto po na ating ginagamit, alam niyo mga ka-farmers, pag hindi natin alam, sa mga produkto lang natin na ating ginagamit na sisira po ang ating halamang mga pananim. Unang masisira mga ka-farmers yung mga bulaklak at saka bungang maliliit, no? So yun po mga ka-farmers, ingatan po natin. So sa ating kwentuhan ngayon, alamin natin, okay, kasi may insecticide na hindi kayanin sa mga bago nating tanim,
may mga foliar na hindi pwede sa bagong tanim, at saka may mga fungicide din po mga ka-farmers sa bago ding tanim. So sa bago nating tanim mga ka-farmers, una kong ibabahagi po sa inyo ang pwede nating gamiting insecticide. Okay? Ang Actara mga ka-farmers, pwede din siya sa bago nating tanim. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang Actara ay napakagaling po, no, sa mga bago nating tanim. Maampalaya man, matalong man, masili, lahat-lahat mga ka-farmers. Kasi malaki po ang makukuhang benepisyo sa ating mga bagong tanim na halaman. Kasi ang Actara mga ka-farmers ay isa po siyang foliar insecticide. Magaling siyang magpadami ng ugat, no? Tapos foliar pa din siya mga ka-farmers. All purpose. Bakit sinabi ko siyang all purpose? Kasi pwede natin siyang i-spray, pwede naman po siya nating idilig sabay sa ating mga fertilizer. Tapos mga ka-farmers, kaya po niyang protektahan ang ating halamang bagong tanim sa loob na 21 days. So kung anong mga suwing and sucking insect na maninira sa loob na 21 days, kung halimbawa may kumakagat o kumakain sa dahon niya, makagat siya mga ka-farmers, pero kunti lang kasi may technology na meron sa Actara na parang makakasira po, no, sa pakiramdam po ng mga pisting insektong kumakain ng dahon. So yun po, no mga ka-farmers. Tapos sa mga suwing and sucking insect, yung tulad ng mga whitefly, mga aphids, hindi sila lala. Meron sila pero hindi sila lala sa tulong po ni Actara. Okay, ibig sabihin mga ka-farmers, once na makapag-Actara po tayo, ay hindi na po tayo mag-spray ng insecticide. Mas spray pa din mga ka-farmers. Pero ang Actara, huwag nating kalimutan sa mga bago nating tanim. Kahit anong uri nating mga pananim, basta bagong tanim. Matalong, okay, maampalaya, makamatis, ma-bell pepper, masili, mapipino, o ano pa man, ma-watermelon. Ugaliin nating mag-apply sa bago nating tanim na kahit anong uri ng mga pananim ng Actara. Okay. So ano po ang fungicide mga ka-farmers na pwede? Okay. So ang pwedeng fungicide natin mga ka-farmers, pwede si Serenade, no? Si Serenade mga ka-farmers, pwede siya sa punla, sa bagong tanim, all purpose din siya. Pwede siyang i-spray, pwede din siyang i-dilig sabay sa fertilizer. Ang tanong, pwede ba natin sa paghaluin ang insecticide at saka na Actara at saka Serenade? Hindi po mga ka-farmers, no? Ingatan natin mga ka-farmers, no, ang pag mix ni Serenade ng ibang insecticide. Kasi yung si Serenade mga ka-farmers na produkto po sa Bayer na ibabahagi ko po sa inyo, ay isa po siyang organic fungicide. So sa madaling salita mga ka-farmers, bacillus po siya. Okay, pag once bacillus, good bacteria po siya na tumutulong sa ating halaman para sa darating na araw mga ka-farmers o sa mga kasunod na mga linggo, after natin may transplant siya, maiiwasan din natin yung tinatawag na partial wilt, bacterial wilt at saka wilting. Kasi ang benepisyo po nga makukuha po sa ating ampalaya mga ka-farmers sa paggamit po ng Serenade, una ano po niya mga ka-farmers, neutral po niya, no, ang acid sa ating lupa, kasi isa po siya sa mga soil neutralizer. Tapos good bacteria din siya mga ka-farmers na kayang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. So yung lupa mo na parang wala nang resistensya dahil sa walang tigil na paggamit mo ng mga iba't ibang klaseng ng mga synthetic, mga herbicide naman, mga fertilizer naman, so unti-unting nangangasim po ang lupa mga ka-farmers. So sa tulong po ni ni Serenade, in-neutral po siya. So may kakayahan siya sa mga ganyang sistema. Dito sa ako ganun din mga ka-farmers, bacillus din. So pwede din siya mga ka-farmers, no? Si amo pwede din. Si amo mga organic din siya mga ka-farmers. Amo ako'y magsasakang organiko. So yun po ang ibig sabihin diyan. So kung pag-usapan natin mga ka-farmers na fungicide siya, fungicide na po siya. Kung pag-usapan natin mga ka-farmers soil neutralizer na po siya. Kung pag-usapan natin na insecticide, insect repellent na po siya mga ka-farmers. So sa madaling salita, yan po ang tinatawag na all-in-one formula. Lahat mga ka-farmers ay nandoon na po, no, sa amo, no, ako'y magsasakang organiko. So yun po ang mga pwedeng gamot sa mga bago nating tanim.
So hindi natin sila sabay mga ka-farmer ha. Pag Actara, halimbawa, iuna mo si Actara. Antayin mo mga 3 days bago si Rened, bago si Hosako kung Hosako ang gagamitin mo. Kasi hindi siya pwede pagsabayin mga ka-farmers. Tapos pag mag-apply ka ng Serenade, pag mag-apply ka ng mga Hosako or mga Vaio Agronica Plus, kailangan exclusive lang sa mga organic yung knapsack sprayer mo. So may extra kang mga sprayer mga ka-farmers. Kung wala isa lang sprayer mo, huwag mong kalimutan na hugasan, ano? Linisin mo yung knapsack sprayer mo mga ka-farmers. Lagyan mo ng powder, padaan mo sa hose, no? Or sabunan mo mga ka-farmers parang din. Tapos basta malaki ang proseso mga ka-farmers, mas maganda na bumili ka na lang ng ibang knapsack sprayer na exclusive lang sa mga organic para paggamit mo ito, nag-spray ka ng mga bioorganic product. Paggamit mo sa sakbo, wala ng problema. Banlawan mo lang ng konti tapos iba na naman. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers pag may alam po tayo sa paggamit ng mga produkto. Okay, so hindi ang masisira ang ating mga pananim. So siguradong makabenepisyo ang tanim mo at higit sa lahat ikaw din ng tatanim mga ka-farmers. Hindi din masasayang ang inyong pera at pagod. So yun po mga ka-farmers, mas lamang ang may alam sa larangan po ng pagtatanim. Pero kung wala kang idea mga ka-farmers, umaasa ka lang sa ibang tao, buti lang mga ka-farmers kung napapunta kayo sa akin, kasi pag halimbawa kayo magtanong sa akin, kung may time ako sinasagot ko naman kayo, ay iba napakadamot naman, no? So kung may mga produkto silang nasubukan na maganda, pag halimbawa tanongin niyo, sasagutin ka naman, iba ang sagot nila. Pero sa totoo lang mga ka-farmers, hindi po ang tunay na ginagamit nila. Kasi mga ka-farmers, ang turing niya sa isang kapwa niya ka-farmers ay kakapitin siya sa buhay. Hindi tayo ganyan mga ka-farmers. So sa bansang Pinas parang ganyan ang ugali, no, ng mga ibang farmers. Ayaw nila yung mga kapitbahay nila or mga kamag-anak or mga kakilala o mga kaibigan na kung ang buhay nila ay umaangat sa paggugulay, tapos gustong mag-farming, tapos hindi siya mag-share ng husto, parang kasi ayaw niyang mapatayan siya mga ka-farmers. So huwag tayo sa mga ugaling ganyan. Ang importante mga ka-farmers, ako farmer lang ako, pero handa akong tumutulong, no, sa mga willing lang magpaturo, no. So except lang mga ka-farmers hindi naman sabihin natin na magagaling ako. May kunti lang akong alam mga ka-farmers. Tapos yung kunting alam ko mga ka-farmers, napatunayan ko na po ito para sa akin na maganda, kasi subok ko na po sa maraming beses, kasi palagi kong binabalik-balik na kahit ganito lang ako ay farmers lang, nagtatanim ng mga ganyan, dito lang mga produkto ginagamit ko, nakakaani naman po ako ng maganda. So gusto ko pong ibahagi mga ka-farmers ang mga ginagamit ko, parang masubukan ninyong umani din ng maganda. So ang kagandahan pa dito sa pagpa-farming mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, pag halimbawa ay maganda ang tanim mo, tapos naabutan mo ang magandang presyo, kikita kang malaki mga ka-farmers. Kasi halimbawa kung meron kang 1 hektarya, no, kikitain ba nimo ang milyon sa 1 hektarya? Ang sagot ko, yes po mga ka-farmers, kasi ang 1 hektarya ng ampalaya na naglalaman po ng 3,150 ka puno ay kaya ding magpitas na 21 hanggang 24 tons, no, sa itong variety. Kung mabagyo siya o ma-stress sa init ba or sa mga pungyos ba, nasa 18,000. Pero pag kondisyon, maganda ang lupa, kondisyon tanim mo, kaya pa ding abutan ang 24 hanggang 27 tons. So yung 24 hanggang 27 tons mga ka-farmers, sa loob ng 1 taon, 3 beses ako magtanim, may tanim ako na ang 1 hektarya kaya ding mag-harvest ng ganyan ka raming harvest. Okay, kung meron lang kang 20 mga ka-farmers, 20 tons o 15 tons lang, tapos tag 100, 1.5, ang magastos mo sa 1 hektarya mga ka-farmers ay nasa 260,000 makapag-harvest ka na. Then aabot pa ng mga 520 or 600, depende sa panahon mga ka-farmers or sa layo ng kalsada. Kasi pag halimbawa ang yung taniman mo ay distansya sa kalsada, magpapalibor ka pa paglabas. So iano lang natin 600,000 1 hektarya, tapos 15,000 tag 100 lang, magkano na? 1.5, magkano ang kikita mo? Ganyan mga ka-farmers. Kung ang kilo ay tag 50, 750,000, tapos ang gasto mo ay 500,000, kikita ka pa din. So ganyan kasikreto ang
pagpa-farming mga ka-farmers. So yun po no ang mai-share ko sa inyo, na mas maganda na alam po natin kung kailan natin gagamitin ang mga fertilizer, ay ano po, ang mga foliar fertilizer, ang mga insecticide, pati fungicide. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, no, sa ating kwentuhan sa hapong ito, hanggang sa susunod na naman, abangan nyo lang mga video tutorial ko at saka yung mga update natin. So yung mga update natin mga ka-farmers, nasa 3 to 5 minutes lang, pero pag halimbawa mga video tutorial kagaya nito ay abot po ng 18 hanggang 20. So yan, panoorin yung mga ka-farmers, tapos abangan nyo lang no ang mga iba nating mga video tutorial, kasi malaking bagay po ang may alam pagdating po sa larangan po ng pagtatanim compare sa wala tayong alam. So marami nang nagpapatunay mga ka-farmers no, na mga farmers na mga baguhan na naigad natin. Okay, may galab shout out po no kay Maylin at saka sa kanyang mister na si Ruben no, farmers po na sa Cotabato, at saka yung nasa Ilocosur, thank you so much po, at saka yung sa Pangasinan. So sila po ay mga OFW, tapos yung nasa Cagayan Valley mga ka-farmers na isang OFW sa dati, tapos yung umuwi siya dahil may mga fundar na lupain ang kanyang nanay at tatay na mana sa kanila, merong 8 hektarya. Sabi niya subukan kong magtanim ng talong, 4 lang na hektarya, dahil meron siyang ipon mga ka-farmers ay tinaniman niya. Sabi niya, ka-farmers, meron akong panghinga man ni bulan, subukan kong mag-farming. So pag umuwi na ako sa month of sabi niya January, ngayon December pa lang ay magpapalamprep na ako para pagdating ko ay magtatanim na ako. So yun po mga ka-farmers, nakapatanim siya yung Danjawan Nare. Sabi niya mga ka-farmers, sa June ay babalik siya no, mga ibang bansa, pero hindi siya nakabalik mga ka-farmers. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang bawat hektarya niya na talong mga ka-farmers, yung nag-heavy na ay kaya mag-harvest ng 2005. So yung 2005 mga ka-farmers, tuwang-tuwa na siya. Tapos ang presyo ay tag-80. Oh. Yung 4 na hektarya, imagine. Ang tauhan niya mga ka-farmers ay 14. Oh. Sabi niya, ka-farmers, makakabawi kaya ako din eh. Kasi ang gasto niya mga ka-farmers, sabi niya, may kumulang 1 milyon na. Eh ko, oo. Lalo na ngayon, maganda ang presyo. Ayon yung nag-umani na siya mga ka-farmers. Sabi niya, ka-farmers, naka-harvest ako ngayon 4 na tonelada. Magkano ba ang presyo dyan? Ay sabi niya, ay ano ka-farmers, 70 lang po. O 70, 4,000. Magkano mga ka-farmers? 280,000. Tapos pagka bukas naman, meron na naman siya 200,000. Sabi niya, sa loob lang ng 2 linggo, yung gasto niya mahigit kumulang 1 milyon. 2 linggo lang nabawi na. Ay di, yung kumita siya ng 4 million mga ka-farmers, hindi na siya bumalik sa abroad. Sabi niya, ang pera wala pala sa abroad, nandito pala. Kaya nga, dito na lang ako. So sabi niya, ka-farmers, subukan ko magtanim ng ibang crops tulad ng kamatis at saka ampalaya. So sabi ko sa kanya, ang kamatis at saka talong kunti lang ang pinagkaiba. Tapos sa mga insecticide at fungicide, sa panahon na tinatawag natin tag-araw tag-init, kunti lang din ang pinagkaiba. Sige lang kung ano, hindi ka mahiya sa aking magtanong, i-message mo lang ako, kasi pag once na mabasa ko at makita ko na nagmi-message ka at nagtatanong pa, sasagutin ko ang tanong mo. So yun po no mga ka-farmers. So ngayon tuwang-tuwa na siya, sabi niya pasyalan daw niya ako. Sabi niya baka kasi ngayon ang sabi niya sa January na patapos na, hindi pa din. Pero yung pumunta ako yung nakarang araw, kasi pang-4 pa na araw ko mula akong nakabalik din nagtawag siya sa akin na gusto niya akong ma-meet sa personal. Okay, so marami namang mga kaibigan natin mga farmers na nagpunta na din at na-meet na nila ako sa personal at nagkakita na din kami at nagkakintuhan, yung parang face to face. So yung tanong nila mga ka-farmers sabi niya yung taga Laguna, yung comment niya sa akin na nagtatanong ay yung naitanong niya ulit sa personal, wala lang daw pinagkaiba sa sagot ko. So sabi niya, para sa amin sir, isa kang kasi hindi daw ako madamot ko, di salamat. Yun ang sabi ko. Sabi niya ako ang magpapasalamat. Sabi niya labas tayo at kumain tayo doon. Ko, okay na, dito na tayo. So yun po no mga ka-farmers, napakasarap po na may mga tao tayong nag-umpisa sa pagpa-farming na ating masira ng idea na direksyong nag-success mga ka-farmers. So parang araw-araw halos nilang tatanong. Sabi niya, alam ko ka-farmers na busy ka, kumusta? Magandang umaga. May tanong lang po ako, send silang picture, send ng short video. So mas maganda mag-send ng
short video sa aking Facebook page o sa Reels, kasi same lang po mga ka-farmers, no, ang pangalan natin sa ating YouTube at saka sa Facebook, same lang po, Jezreel Palacio Carrion. Meron sa page natin, Top Farmer Hero, then tapos sa ating YouTube channel, Amazing Farming, tapos sa ating Reels, Jezreel Palacio Carrion lang. So ang pangalan na buo ay same lang din. So yun po mga ka-farmers, nakakatuwa din at masarap sa pakiramdam na makakatulong tayo ng mga kapwa natin Pilipino. So yan lang po, hanggang dito na lang, at sa susunod mga ka-farmers, abangan nyo ang mga video tutorial natin, kasi marami pa tayong pag-usapan dito po sa usapang gulayan. Okay, so sa inyong lahat, maraming salamat po. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Happy farming, bye bye.